yung ating bagong structure. So this is the largest in the Philippines and most likely the largest in the world. So we need a high value crop na kung saan mamamaximize natin. So ito is intensive way. Dinesign na po ito ng Dragon Fruit Depot for you. So you get to plant, kung may 1 hektarya ka, you get to plant 5 hectares worth of dragon fruit in 1 hectare. So ideally, 2,000 cuttings is good sana para sa kalahating hektarya. Pero sila, ginamit nila 1,000 square meters lang. Tama. Kasi po ang dragon fruit, it is very high in antioxidant, high in fiber, so very healthy siya. I'm in the medical field, so I have transitioned now, I'm in medical sales sa US. Pero dito sa Philippines, I'm all in with dragon fruit farming. Ito sir, regular na napapakinabangan nyo na to. Opo, ito po nakaka-harvest po kami dyan every 30 to 35 days para kang sumusweldo. 30 to 35 days, pumipitas ka ng pangbenta. 2 lang po ang requirements para tayo ay makapagtanim ng dragon fruit. Okay. 1, hindi binabaha. 2, naaarawan 6 to 8 hours a day. So ibig sabihin Sir Kevin, no, you are telling to us and to the viewers na ang dragon fruit may market. Yes. We are short by around 30 to 35 tons every month. So ito po ay half hectare worth na halaman na napagkasya po namin sa 1,000 square meters lang. So sa mga may backyard dyan na 1,000 square meters, pwede tayong maglagay ng pangkalahating hektarya na dragon fruit. What's up Kabidyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Kabidyo Story. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Pulong Yantok sa bayan po ng Angat sa lalawigan po ng Bulacan na kung saan ating bibisitahin ang largest supplier po ng dragon fruit at the same time planting materials. Ating aalamin ang kanilang paraan, diskarte na pag-aalaga ng dragon fruit. At the same time, ang potential nito sa market. At syempre, pinaka-importante, ating mamimit na personally ang may-ari po ng dragon fruit. Kilalanin natin siya. Let's go! Hello, sir! Hello! Good Welcome! Good morning! Yeah, thank you, sir, for having me. Yes! Before anything else, sir, pakilala po muna tayo sa ating mga ka-video. Hello mga ka-video! Ako si Kevin Eliscupides. I'm the owner of Bulacan Dragon Fruit Depot. Welcome po! I visited your place way back 2024. So nakita natin yung unang bisita namin dito, marami na kayong planting materials, marami kayong varieties ng dragon fruit. This year, sir, 2026, ano ang bago sa Dragon Fruit Depot? Yeah, so this year, mas lumaki po tayo. Every year, we're always just growing and improving our varieties. Dito po sa Dragon Fruit Depot, we have over 200 varieties. Actually, we stopped counting after 200. No? Wow, grabe. Kasi way back nung punentahan ko dito, 100 plus, no? Yes. Ang na-discuss sa akin. Ngayon, more than 200 na. Yes. And you, ano yun, continuous pa ba kayo gagawa ng mga varieties? Yes po. So, basically, ang nangyayari po dito sa amin is we are continuously growing yung aming mga variety list. Ang nangyayari, sir, basically is in-import namin from ibang bansa and then titikman namin sila ngayon. So ngayon, kung merong mga variety dito na mas maganda sa ibang variety na existing, papalitan namin yung nasa existing at i-improve. Kaya po kami, no two visits would be the same at Dragon Fruit Depot because we are always improving. And always, we are trying to level up as a farm and on our fruit collection, our variety collection. Yes, the keyword is improving. Yun naman ang maganda dun sa farming talaga. Continuously improving yung variety na mayroon ka dito. Sir, ito pong farm po ninyo, no? So we would like to apprise lang our viewers, ilang hektarya ba ito? So we have 3 hectares dito sa Bulacan Dragon Fruit Depot, pero po ang capacity namin is hindi lang 3 hectares because we have improved them. Yun po yung ipapakita namin sa inyo later na kung saan itong technology na to. It is the first, the largest, and I would say the most intensive in the Philippines or all around the world.
Kailan ba ulit na-establish ang Dragon Fruit Depot? At the same time, ano yung reason bakit nyo in-establish itong farm po ninyo? So we have been operating for over 10 years. We started dahil po nagka-cancer ang isa sa family member namin, and we are looking for an alternative for a healthier option na hindi lang gamot, ano po. Kasi po ang dragon fruit, it is very high in antioxidants, high in fiber, so very healthy siya. When we say antioxidants, basically anti-cancer. Madami siyang anti-carcinogens na nakakatulong sa paglaban sa cancer. I ask kung ano po ba yung background or profession po natin? So I'm in the medical field. So I have transitioned now. I'm in medical sales sa US. I'm based in the US po. Pero dito sa Philippines, I'm all in with dragon fruit farming. We are the largest supplier of dragon fruits and quality planting materials sa buong Pilipinas. Sir, I heard and I saw some of your posts na you are now supplying with SNR? Yes Is that po. correct? Yes, sir. So we are now supplying itong mga big retailers na to. Meron pa pong mga padating coming soon. Wow. So ibig sabihin, Sir Kevin, no, you are telling to us and to the viewers na ang dragon fruit may market. Yes. We are short by around 30 to 35 tons every month. Grabe yun, ha, mga ka-video, ha? So, you are saying, sir, short pa tayo ng 30 to 35 tons. So, ilan ba ang requirement ngayon ng current market? With this retailer alone, yun po ang shortage namin. Kasi weekly po ang aming supply dapat is ideally sana ngayon kasi every store is 300 kilos. Dapat. Meron pong 35 stores and growing. Kaya po sa akin, we're always playing catch up na hindi kami makakip up. That's why we need you guys, na mga ating mga farmers dyan, na may bakanting lupa, na kung saan magtanim tayo ng dragon fruit sa inyong lupa para magkatulungan tayo to supply the demand. So, you are saying, sir, na parang you need a farm partner Exactly. to supply the needed, the lacking requirement ng mga market natin. Tama yun, sir. Ayun, guys, this is a good opportunity, no? Yes. Na para mag-simula, mag-start sila. Now, we're not hyping, baka sabihin nila, ay, na-hype nyo lang yan. You can visit the page of Sir Kevin, yung Dragon Fruit Depot na Bulacan Dragon Fruit Depot, and you see na they are transacting with the biggest retailer din, no, dito sa Yes. Pilipinas. Opo. And they are saying na talagang nagkukulang pa. Sir, how did you manage and how do you address that concern? To answer the question, short answer is we cannot. Kaya po kami naghahanap ng farm partners, or we are continuously looking for farm partners. Right now we have farm partners, pero even with our existing farm partners, kulang pa rin. I don't think that the demand ay magda-die down. It's the demand for hybrid dragon fruits. It's only Keep increasing. It's only going up. Kaya po kahit na magtanim tayo lahat in 10, 15, 20 years, I don't even think na we're ready for exportation yet. Kasi yung quality ng dragon fruits po natin, for export talaga to eh. For export quality. Export quality talaga kasi we tried it with Dole Philippines. Tinasta po nila to, pasado sa kanila to. Wow. Tsaka nakikita rin natin, Sir Kevin, you are shipping and selling planting materials overseas. Yes, we are able to ship quality, rooted planting materials all over the world. Grabe. Ganun po yung sistema nila dito. Nabanggit nyo kanina, you have new, what we call that, greenhouse or Yes. new design. Pupuntahan natin yung bagong housing ng kanilang dragon fruit. Let's go! Sir, ito yung last time na nabisita ko, no? Ano to, sir? Parang ilang years na rin itong nakatanim, no? Opo, mga over 10 years na din siguro itong mga to. Pero ito, sir, itong mga rooted cuttings po ninyo, Opo. continuous na pinapalitan every time na may mga bibili. Ano po yan? Yes, basically ito po ay storage area na din namin. Ito pong aming mga pananim dyan sa gilid, lahat po yan ay ordered cuttings na. Ayun. So, ibig sabihin, benta na.
Benta na. Yes, may-ari na po lahat niyan. Yes. Ano na lang, hinihintay na lang po natin na kanilang pick upin kasi Yes. po ang current lead time namin ay around ngayon nasa 2 to 4 months. Dapat ang ano ninyo, reservation. Yes po, kasi pinapaugatan pa po namin yung mga halaman. Para sa ano no, sa technical knowledge no, pag kinat po ninyo at itinanim sa lupa, how many months bago siya tumubo talaga, mag-start na mamunga? So 4 to 6 months lang po. Since nandito na po tayo, gusto ko na ding ipakita sa Yes. ating mga viewers yung ating bagong structure. Okay. So this is the largest in the Philippines and most likely the largest in the world. So ito po ay half hectare worth na halaman na napagkasya po namin sa 1,000 square meters lang. So sa mga may backyard dyan na 1,000 square meters, pwede tayong maglagay ng pangkalahating ektarya na dragon fruit. Meaning you are maximizing the land area, the lot Yes. area with this kind of structure, with this Yes. kind of technique. Yes. And Okay. you know why that is very big? It's big because in the Philippines, we don't really have that big of a land, 'di ba? Hindi tayo Limitado. Hindi Yes. tayo Vietnam, Thailand na kung saan daang-daang ektarya ang lupain ng mga farmers. Yes. Dito po sa Pilipinas, ang karamihan ng tao, 'di ba, may 1 ektarya, 2 ektarya. So we need a high value crop na kung Yes. saan mama-maximize natin. Yun. So ito is intensive way. Dinesign na po ito ng Dragon Fruit Depot for you. So you get to plant, kung may 1 ektarya ka, you get to plant 5 hectares worth of dragon fruit in 1 hectare. So imagine guys I would like to clarify lang no. This is 1,000 square meters. Yes. Pero ang kasya dito na planting materials is good for half hectare. Yes. That's 5,000 square 5,000. meters. So sir, ilang cuttings ang naitanim nyo po dito? 2,000 cuttings. So ideally, 2,000 cuttings is good sana para sa kalahating hektarya. Pero sila, ginamit nila 1,000 square meters lang. Tama. How did you, find Okay. out na dinesign nyo yung ganitong structure natin at klase ng pagtatanim? Alam niyo po, aksidente lang. Dinesign namin to with the idea na makatipid. Ano po? Okay. Kasi po, dati, for practicality. for practicality. For practicality. Kasi po dati nung nagpapatanim ako, edi trellis type, ganyan. Mhm. Tapos, sabi ko, ang mahal yata ng nagastos natin na isa-isang bubong. Mhm. Bakit hindi nating gawin na gumawa na tayo ng pagdikit-dikitin nyo, sabi ko po. Okay. Tapos, pag-isahin nyo yung bubong. Mhm. Tapos ngayon, hindi ko pa tinitake into account kung ilang halaman, ano po. Mhm. Tapos ngayon, nung tinanim nila yung halaman, sabi sa akin, Sir, ganito yung naitanim namin. Sabi ko, ha? Pwede pala. Times 5 yung naitanim natin. So, accidentally, nagkaroon tayo ng Design. design na parang ano talaga siya, it's a big moment sa dragon fruit farming. Okay. Sir Kevin, malamang sa malamang our viewers will ask, Sir Kevin, kasi traditionally nakikita natin sa farming ng dragon fruit, there's a certain space requirement. Katulad nito I would like to show you lang mga ka-video. This is the traditional way. Yes. Tama, sir? Yes No? po. So, ang distance nito, it's Ito po ay 2.5 meters ang Okay. kanyang layo. Pwede po kayong magtanim, Mhm. 2.5 to 3 meters, ganyan. Depende po sa gusto nyong maging spacing. Pero 2.5 meters, okay na po yan. alright. So, ang kailangan mo dito kasi is concrete post natin, semento. Then, sila, ginamit nila hose, pinaikot nila. Yung iba, gulong. Yes. So, this is the traditional way na pagtatanim ng dragon fruit na nakikita natin sa ibang mga farms, Sir Kevin. Yes. Okay, I would like to show you guys, dito sa traditional way, which is walang masama po sa traditional way. Ito po ay, actually, maganda pa rin naman dahil matipid,
kung malaki ang lupa mo, Pwede. pwede. May sasuggest ko to. Kung meron kang, let's say, madami talagang hektare sa iyong probinsya, eto po, mura lang. Isang poste, 300 lang. Tapos na, makakatanim ka na. So, pero eto po, kung titingnan po natin, yung aming mga rootstocks, This one. yan. Yan po ay inches away lang. Siguro mga 2 to 3 inches away lang, ano po. Pero, ang bubunga, tingnan nyo po, ang daming bunga niyan. Okay. Sa inches away. Nag-aagawan pa po ng nutrients yan, ha. Okay. Eto, baka ngayon merong around 15 to 20 kilos na namumunga dito ngayon sa isang poste. Okay. Eto po, na bago nating design, kung titingnan nyo po sila, This one. ang spacing nila, mga around 12 to 18 inches. Okay. So, ibig sabihin, yung nutrients, hindi sila ganong nag-aagawan. Okay. So, in reality, posible po ito na, or mas mamumunga pa siya ng mas malakas dahil yung spacing ng mga halaman is hindi sila ganong nag-aagawan. Sir, na-test nyo na po ba ito sa ibang ano ninyo, parang greenhouse ninyo? Yes po, na-test na po namin. Dito po sa katabing greenhouse ito po it's one of our 2 greenhouses dito sa Dragon Fruit Depot. Yes. Kasi gusto muna namin syempre na magkaroon ng proof of concept bago Correct. kami mag-expand ulit, ano? So ayun, ito Ayan, po, baka pwede natin puntahan ulit. Ayan. tignan natin ito. Ito po, tignan nyo, very productive. Okay. Guys, may fruit na sila. That's why their second design o yung sinasabi nilang largest na greenhouse nila ng dragon fruit, dito nila kinuha unang concept. Yes. Okay. And it's effective. Ito sa regular na napapakinabangan nyo na to. Opo. Ito po, nakaka-harvest po kami dyan every 30 to 35 days para kang sumusweldo. 30 to 35 days, pumipitas ka ng pangbenta. Yung pala, ganun ba yung cycle lang, sir? 30 Yes, to sir. 35 days. Every 30 to 35 days, you get to pick the highest valued crop in the Philippines at the moment. So you are saying, sir, malaki ang potential ng dragon fruit natin dito sa Pilipinas. Sobrang laking potential at it's not just a potential dahil ngayon malaki na talaga. Grabe. It's not just a dream. It's not Reality na siya. reality na siya. Okay. So gusto lang nating ikutin itong pinagmamalaki ni sir na area nila, no? So ang dami. Ang diskarte nila dito, guys. So, eto sir, bakal. Opo. So trellis type pa rin ito. Yes, this is still a trellis type design. Same planting materials from Dragon Fruit Depot. And that's really the key, ano? Yung pong planting materials na from Dragon Fruit Depot, tingnan nyo guys ha. Kung titingnan nyo to, 6 weeks lang po ito. Actually, ito po yung aming yung aming reveal ay nangyari dito sa video stories. Yes. Kasi po ito, tingnan nyo, 6 weeks pa lang siya nakatanim. Okay. Nasa taas na. So, mga 1 to 2 months, mamumunga na po yan. Sir, paano naman yung yung pag-aalaga ng mga dragon fruit? What kind of or type of soil ang ginagamit po ninyo dito? And water management, at the same time, do you use fertilizer? Yes po, gumagamit din kami nung usual fertilizer sa management naman po dito. Ako, like yung sinasabi sa mga nanonood, please come visit us kasi every farm is specific. Merong certain needs kasi merong farm na hilly, merong farm na nasa highland, merong nasa lowland. So lahat po yan pwede naming i-customize basing on their needs. Sir, ang nakikita nating mga queries no sa ating channel no. Sir, ano ba ang ideal na location ng pagtataniman ng dragon fruit? Is it shady or kailangan direct sa sunlight? Kailangan po direct sa sunlight. Dalawa lang po ang requirements para tayo ay makapagtanim ng dragon fruit. Okay. 1, hindi binabaha. Okay. 2, naaarawan 6 to 8 hours a day. Kapag po na-checkan nyo, yung dalawa na yon, ready na ang farm nyo para magtanim ng dragon fruit. Sir, dito sa ano po ninyo, sa farm po ninyo, no? So, itong soil na ginamit nyo ay? Ano po to? Mixture po ito. Meron niyang vermicast, merong mga chicken manure, at mga iba-iba pa po. Depende po sa kailangan. So, lahat po yan ay
mapag-uusapan po natin pagpunta nyo dito sa farm. Yeah, you are saying parang you are using organic materials. Yes, opo. Okay. Opo. Nice, no, mga kabidyo? Sir, sa ilang years nyo ng pag-aalaga ng dragon fruit, no, dito sa farm po ninyo, do you encounter challenges pagdating sa pagtatanim at pag-aalaga ng dragon fruit? Our main goal is maging profitable po kayo. That's the main thing. Maging profitable kayo and to make Philippines healthier. Dahil po ang dragon fruit, it's one of the healthiest fruit. Dito nga sa farming, it's like practicing medicine. It's an evolving practice. We are the one and only learning site for agriculture in the Philippines that specializes in dragon fruit.